Sa kaugnay ROTC Stories, mula sa pagiging Reserve Officer Training Corps patungo sa serbisyo Kilalanin si Major Guillermo Pablo. ng pamilyang kaugnay. Magandang araw, pamilyang kaugnay, at welcome sa Kaugnay ROTC Stories. Sa segment na ito, tampok natin ang mga kwento ng inspirasyon, mga salaysay na nagpapatunay na ang disiplina, determinasyon at malinaw na layunin ang susi sa tagumpay. Ngayong araw, kilalanin natin si Major Guillermo Pablo, isang proud pamilyang kaugnay, inubog ng ROTC at ngayon tapat na naglilingkod sa bayan. Mula sa kanyang mga pinagyamang pangarap at dedikasyon sa paglilingkod, ipapakita niya kung paano naging matibay na pundasyon ang ROTC sa kanyang paglalakbay bilang opisyal ng hukbong katigan. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. I am Major Guillermo M. Pablo Jr., Infantry Philippine Army. Currently the head of Unit Training Department of 7th Division Training School and from General Natividad and married with 3 children. Nagtapos ako ng Bachelor of Science in Criminology sa Arroyo University. Nagkaroon din ako ng mga challenging before nung ako ay nag-take ng ROTC dahil nung nag-enroll ako ng college, nakita ko doon sa school sa Arroyo University na merong mga programa yung military na yung Philippine Army na magkaroon ng mga ROTC cadet and cadet officer. Magiging stepping stone ko siya para ma-achieve ko yung pangarap ko na maging sundalo balang araw. Yan. Ang naitulong sa akin ng ROTC, nabigyan nila ako ng scholarship kasi meron doon yung exam na para magdidepende siya doon sa kung ilan yung grade na nakuha mo, kung ilang percentage yung magiging scholarship na ibibigay sa'yo. Then, naka-avail ako noon nung ako ay nag-aaral ng kolehiyo. Naging malaking tulong ito kasi yung buhay namin dati is medyo mahirap lang din kami. Yung father ko is active military pa that time. So, kapos medyo nakikinakapos din kami sa financial dahil lima kami magkakapatid, hindi ako yung panganay. So, hindi ako ganong iniisip ko na kung paano rin ako makatulong sa kanila. Mapag-aral ko yung sarili ko and then meron na lang tulong galing sa kanila. My father is a dedicated soldier here in the Philippines, but beyond his job, he is a loving and supportive father na kaya talagang ma-provide for his family's needs. Some of my father's qualities are being disciplined and hardworking, lalong-lalo na kapag trabaho ang pinag-uusapan. He always makes sure na kapag may gagawin siya na related sa kanyang trabaho, he's going to do it right. Iba pa niyang qualities ay pagiging family-oriented and God-fearing. I believe his greatest talent is staying calm under pressure. Kayang-kaya niya i-maintain yung composure niya kahit sobrang stressful na ng mga nangyari sa paligid niya. My dad upholds the virtue of discipline, honesty, and perseverance na kahit ano pang problema ang kinaharap namin sa pamilya, he always reminds us na palaging may paraan to overcome them. Dahil na rin siguro sa mga experiences at sa mga natutuhan niya from being a ROTC officer and a military officer, kaya napalaki niya kami na may disiplina at may takot sa Diyos. I am proud to have a father na hindi lamang sa trabaho ina-embody yung mga values na nakuha niya sa ROTC, kundi sinasabuhay rin yung mga yon at itinuturo sa amin. Ang wish namin magkakapatid sa kanya ay for him to be blessed pa ng sobra-sobra kay Lord. And palagi lang siya maging safe and healthy. Pa,
palagi mong tandaan na nandito lang kami sa likod mo at palagi nakasuporta for you. Pagkasabay ko lang din yung ROTC ko noon sa pag-aaral ko. Pagka meron akong vacant time na wala kaming klase, is pumupunta rin ako sa headquarters namin para check kasi ako din yung naging dati, naging operation officer and then at the same time yung training officer ng Arroyo University. Doon napan ko rin doon na na-develop ko rin kung paano rin ako mag-lead, kung paano ko i-motivate yung mga naging COQC ko doon nung ako ay first class. Ako po ay nabibilang sa class 2006 ng ROTC unit ng Arroyo University. Sa ROTC time namin ay naging training officer namin si Major Guillermo Pablo. Si Sir ay marami siya sa aming naituro bilang isang cadet officer sa drill and ceremonies at paano humarap sa mga estudyante na may nabuo ang loob. Madami kaming natutunan sa kanya na disiplina na isang pagiging cadet officer na hanggang sa ngayon ay dinadala ko sa aking pagiging isang sundalo. Nagpapasalamat po kami sa kanya sa lahat ng aming natutunan. Maraming salamat sir sa lahat ng disiplina at sa lahat ng naituro mo sa amin. I am Captain John Michael H. Bautista. Isa sa naging product ni Major Guillermo Pablo, sir. During way back 2003 na ako ay pumasok na isang plebo, si Sir Guillermo yung mentor namin. Kasi during that time, 2003, napakahirap ng buhay ng isang ROTC. And pagsabayin yung pagiging ROTC at the academic. Then siya yung nag-guide sa amin during that time. Siya yung nag-change ng buhay namin from civilian to military life. Nagturo sa amin sa drills and ceremonies, mga military doctrines, mga discipline, kung ano yung pagiging isang sundalo. Sa ngayon, si Sir Guillermo ay napakagaling at napakahusay na isang mentor at isang officers. Kasi kung ano yung narating ko ngayon, sa kanya yung foundation sa class nila. Sir Guillermo, salamat sa iyong dedication sa mentor namin ng ROTC ka. Hanggang ngayon, nadala mo na ngayon as a major ng Philippine Army. And at the same time, sinunod ko yung yapak mo as an officer. Kaya maraming salamat sa guide mo, sa mga advice mo sa amin. Kung ano yung narating mo, ito kami ngayon at kinuha namin. Proud na ikaw yung naging mentor namin. Sir, thank you very much and maraming salamat sa lahat ng guide. Snappy salute sa'yo, sir. Yung mga nakuha ko ng mga aral with regards doon sa current na situation ko ngayon, kung babalikan ko yung mga pangyayari nung nag-ROTC, doon ko nakita na malaking naging na-develop sa akin sarili kasi yun, natuto ako makiharap sa mga civilian, na nakatuto rin ako kung paano mag-lead ng mga tropa natin, mga sundalo, na na-develop din sa sarili ko yung paano ako mag-lecture, yung kung paano ako magturo sa mga estudyante na nagiging namin sa estudyante namin sa school, dito sa 7th Division Training School. Mas pinili ko na mag-ROTC to become an army. Yun yung pangarap ko dati. Luckily, dahil na rin sa pagsisikap ko at pagkatsaga na from COQC hanggang sa makatapos ako ng advanced ROTC ay naabot ko rin yung maging isang officer dito sa Philippine Army. I encourage yung mga kabataan natin dyan na pwede kayong mag-join sa programa ng ating gobyerno at ng Philippine Army para ma-develop din ninyo sa sarili ninyo yung inyong discipline, leadership skills, and yung surge of patriotism, which is very useful siya, hindi lang sa military and then pati dun sa civilian life ninyo is magagamit nyo ito. Yung mga matututunan ninyo sa ROTC program ng ating
gobyerno at ang Philippine Army. Sa lahat ng kabataan na gustong mag-join ng ROTC, this is the chance to take the ROTC program and build your leadership skills and self-confidence. Kaya, join the ROTC now! For those of you that wanna know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Muli nating nakita na ang pagiging isang ROTC cadet ay hindi lamang isang programa sa paaralan. Ito ay muhubog ng disiplina, katatagan at kahusayan na gabay sa tunay na serbisyo sa bayan. Patuloy tayong magsilbi, mangarap at magtagumpay para sa Diyos at para sa bayan. Muli, ako si Sergeant Lester Donato, ang inyong kaugnay Drill Master. Kita-kits muli sa susunod na Biyernes. Dito lang yan sa Kaugnay ROTC Stories.